Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa ating mga kapatiran sa Winnipeg Unida Christian Church. Mga kapatid, maraming salamat po sa umagang ito sa inyo pong pag-imbita sa akin bilang tagapagsalita at ako po'y makapagbahagi ng mensahe ng salita ng Panginoon. So, mga kapatid, sa umagang ito, we are not able to meet each person. No po, hindi po natin magagawa na tayo po'y magkita-kita at ito po yung aking iyak ng aking puso. No po, na talagang gusto po namin kayong ma-meet at makasama sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya lang po sa kadahilanan na hindi po maari sapagkat sa nararanasan ng buong mundo. So ngayon pong umagang ito, let us worship the Lord. Atin po siyang itanghal sa umagang ito. Magpasalamat po tayo for all the things that He has done sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa umagang ito, I hope mga beloved brothers and sisters na tayo po ay mapagpala sa magitan po ng salita ng Panginoon. So today's meditation, samahan niyo po ako. Ang title po na ating pag-aaralan is about comfort in times of need. Naniniwala po ako na ito pong title na ito ay kailangan natin. Ito pong comfort na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So comfort in times of trouble, it is a Psalm of David and it is found in Psalm chapter 25. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga talatang ito na atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. I hope meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tabi para po sa pagbubulay-bulay, babasahin po natin, pag-aaralan po natin, i-meditate po natin itong salita ng ating Panginoon. So, verse 1, ang sabi po ay ganito, To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exult over me. Indeed, none who wait for you shall be put to shame. And they shall be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your thoughts. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love. For they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgression. According to your steadfast love, remember me for the sake of your goodness, O Lord. Therefore, ang sabi po rito, good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right and teaches the humble His way. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness. For those who keep His covenant and His testimonies. For your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great. Who is the man who fears the Lord? Him will He instruct in the way that he should choose. His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. The friendship of the Lord is for those who fear Him, and He makes known to them His covenant. My eyes are ever toward the Lord, for He will pluck my feet out of the net. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction and my trouble, and forgive all my sins. Consider how many are my foes, and with that violent hatred they hate me. O guard my soul and deliver me. Let not be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Redeem Israel, O God, out of his troubles. May the Lord bless us as we read this passage this morning. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Now mga kapatid, kung pag-aaralan po natin yung buhay ni David, na po, siguro po narinig na natin ito sa mga sermons or atin na po itong nabasa. So, makikita po natin often, lagi po siyang may mga troubles. No? Madalas po nakakaranas po siya ng trouble. Like for example, nung siya po ay inatangan ng Panginoon na siya yung magiging hari ng bayang Israel, no po, ang ginawa po ni Saul ay talagang ipinahanap at ipapapatay siya. 16 times po yon, imagine nyo po, no po mga kapatid, na 16 na pagkakataon na siya ay pwede pong patayin ni Saul. And then after that, sabi po rito, David finally ascended to the throne. After David was crowned as a king over all Israel, he continued to face all kinds of trouble.
No, kahit na po siya yung hari na, pero nakakaranas pa rin po siya ng mga troubles. Like for example, ang sabi po ng maraming scholar, yung Psalms chapter 25 was written by David much later in his life when his son Absalom organized a rebellion against his father. Makikita po natin na kahit na nga sa kanyang paghahari ay meron pa ring threat. Meron pa rin siyang naranasang trouble sa kanyang buhay. At ang mabigat po nito, hindi lang po yung kung sino mang bansa ang gustong sumakop sa kanya, kundi ito pong anak niya, si Absalom, was organized a rebellion against his father. Now, ito pong Psalm chapter 25, it is not written as style that is dramatic or emotional. Hindi po ito sinulat ni David dahil inspired po siya ng mga taong nararanasan, kundi ito po ay nagre-reflect sa kanya bilang isang anak ng Diyos na naghahanap, na naghumihingi ng tulong sa ating Panginoon. Now, ang sabi po rito, but in a style that reflects a mature faith in a heavenly Father. So mga kapatid, sa umagang ito, I hope na ito pong Psalms chapter 25 ay magbigay po sa atin ng malaking encouragement upang tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy po tayong magpasalamat dahil ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa ating mga buhay. Now, mga kapatid, sa umagang ito, yung Psalm chapter 25 verse 1 to 22 shows us that we can prevail in life's trouble when we hold to the three never failing truths. Kung hahawakan po natin yung mga katotohanan ito na binabanggit sa Psalm chapter 25, mga kapatid, we can overcome lahat po ng mga troubles sa ating mga buhay. Number 1, ang sabi po rito, God help us in our time of need. Ang Diyos ang tumutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Mga kapatid, when trouble comes into our lives, kapag dumarating po yung trouble sa ating mga buhay, to whom do we turn? Kanino po tayo lumalapit? Sino po ang hinihingan natin ng tulong? Ano yung ginagawa natin kapag may trouble na nararanasan tayo sa ating mga buhay? So ngayon po, mga kapatid, ang lahat po ng mga bansa ay may mga suliranin na nararanasan. Well, in fact, alam niyo po, if you go to the different countries, marami po mga problema dahil po sa pandemic na ito na nararanasan na po. Ang mga tao, ano pong ginagawa nila? They turn to the government for help. At sila po yung tinitingnan nila ng mga katulong. At tayo po, we want our government to get rid of the virus. Sana makagawa na ng panglunas dito sa virus na ito. We want our government to provide health care. We want our government to help to pay our bills. And soon, atin pong hihingan at atin pong hilingin sa ating mga gobyerno na i-provide yung mga trabaho na para sa atin. Tama po naman ang mga bagay nito na ang government ay trabaho nila na tulungan at protektahan at i-provide ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. But the mature child of God, look at this, but the mature child of God looks ultimately to the Lord. Ang isa pong malagong mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, higit sa lahat, ang kanya pong tinitingnan na makakatulong sa kanya, ang tinitingnan niya po walang iba kundi ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo po itong sinabi ni David sa verse 1 and 2. Ang sabi niya po, to you, O Lord, I lift up my soul. Oh my God, in you I trust. David knew that the ultimate source of his encouragement was God. Ang kanya pong pagtingin, ang kanyang pagkakaalam sa kanyang buhay na walang ibang makakapagbigay sa kanya ng encouragement, ng tulong, kundi ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, alam niyo po si David, siguro kung maraming lalapitan mga tao, marami po siyang malalapitan. But David knew, alam niya kung sino yung ultimate source na pwede niyang tingnan, nalapitan sa ating, na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. I don't know if you recall, nung si David ay nandun po sa coronation at siya po ay nasa Pelistea, at after nung pangyayari na yon, ang pag-uwi nila sa kanilang bayan ay kinuha ng mga Amalekites, yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, at hindi lamang yun, kundi lahat ng kanilang mga kayamanan.
Lahat ng kanilang mga ari-arian ay dinala ng mga Amalekites na ito at wala pong itinira. Sabi po, when David and his men returned, they found all the women and children gone. Lahat po ng mga bata ng kanilang mga asawa ay wala na. So, the Bible says, and David was greatly distressed. Ang kanyang puso ay talagang bugbog. Ang kanyang puso ay talagang tigib sa problema. Siya po ay talagang nalungkot sa pangyayaring ito. Ang sabi po rito, for the people spoke of stoning him, batuhin siya, because all the people were bitter in soul. Dahil sila po'y galit na galit sapagkat yung kanilang mga anak at ang kanilang mga ari-arian ay nawala. Siguro po titingnan po natin, understandable yung mga nararanasan ng mga taong ito na magkaroon sila ng galit po sa kanilang buhay. But David goes on to say, ano po sabi ni David? If you have your Bible, 1 Samuel chapter 30 verse 6, ang sabi po rito, David strengthened himself in the Lord his God. Saan po siya humingi ng tulong? Ang sabi po rito, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. David strengthened himself. Pinalakas niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. And David lifted up his soul to God. He put his trust in God. Yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok na ito, wala siyang ibang nakita na pwede niyang hinga ng tulong kundi ang ating Panginoong Diyos. Well, eventually mga kapatid, God enabled David and his men to recover all their families and safely. Yung lahat ng kanilang mga anak nakuha po nila. Naibalik po nila ng ligtas. Now that is why David was able to go on to say in verse 3, and sabi niya po sa verse 3, indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are wantonly treacherous. Ang ganda po ng sinabi, tingnan po natin sa ibang salin. Ang sabi po rito, no one who trusts in you will ever be disgraced. Walang nagtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, na kailanman ay napahiya sa iyo. Walang nagtiwala sa iyo, Panginoon, na kailanman ay iniwan ninyo. Ito po yung sinasabi ni David sa verse 3. Nasabi niya, but disgrace comes to those who try to deceive others. Ang sino man, nasabi niya, nagkakaroon ng kahihiyan, yung mga tao na pilit dinadaya yung iba. But David not only affirmed his trust in God, he also got to teach him his path. Sabi niya po rito, make me to know your ways, O Lord. Teach me your path. Lead me in your truth and teach me. For you are my God of my salvation. For you I wait all the day long. Ang sarap ng pakiramdam po, mga kapatid, na ipinapakita po sa talatang ito na ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa atin doon sa mga tao na mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito, David pleaded with God to teach him his truth. Yung kanyang pakiusap, mga kapatid, na Panginoong Diyos, ituro mo sa akin yung katotohanan ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, sabihin mo sa akin yung daan kung paano ko po mapararangalan ang iyong pangalan. Mga kapatid, sa umagang ito, do you plead with God to help you understand this truth? Meron po ba tayong puso? We are asking the Lord sa buhay natin na maunawaan ang kanyang mga salita. And the question I would like to ask to you this morning, when was the last time that you read your Bible? Nalaman natin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Sabi ni David dito, babasahin ko lang po ulit, make me to know your ways, O Lord. Teach me your path. Lead me in your truth and teach me. Turuan mo ko, Panginoon. Sabihin mo sa akin yung lahat ng katotohanan sa pamagitan ng iyong mga salita. Because you are the God of my salvation and I wait for that all the day long. Hinihintay ko, Panginoon, ang iyong pagtuturo sa buhay ko. Do you want to God to teach to you His path? Gusto po ba nating turuan tayo ng Panginoon kung paano po lumakad sa kanyang panuntunan, sa kanyang mga salita? Mga kapatid, the only thing that remain
sa buhay ng mga mananampalataya. Kahit na po meron tayong mga pagsubok na nararanasan sa ating mga buhay, if we knew your God, kung kilala natin ang Diyos sa magitan ng kanyang mga salita, mga kapatid, alam po natin kung ano ang gagawin po natin. Mga kapatid, mga minamahal, God has given us His Word. Ibinigay ng Diyos yung kanyang mga salita. Hindi po yan ibinigay sa atin, mga kapatid, para yan po ay itambay sa ating mga bahay. Naalala ko lang po yung isang illustration na yung isang pastor ay dumalaw sa isang miyembro at yung pastor na ito ay excited siya sapagkat inimbitahan siya ng miyembrong ito. Ngayon, yung miyembro namang ito ay they are excited too dahil dadalawin sila ng kanilang pastor. So, sa napakahabang panahon na pinlano po ay nagkaroon po ng katuparan. So, to make the long story short, ito pong pamilya ay inanyayahan si pastor ng luncheon fellowship. No? Kakain siya ng tanghalian sa kanilang bahay. Now, inilabas ng mga member niya yung napakagandang mga kubyertos, no po, yung mga plato ay napakaganda dahil sabi niya si pastor ang pupunta ngayon, kailangan talagang ready tayo kung ano yung ating papakain. So after that fellowship, kwentuhan, sila po ay nagpray, sila po ay nagpasalamat dahil sa pagtanggap nila kay pastor, nagpasalamat din yung mga membro dahil nakarating po si pastor sa kanilang bahay. So ngayon, nung uwi na po si pastor, bilang po nung babae yung kanyang kubyertos na napakaganda, mamahalin, nakita niya kulang. Sabi niya, nako, mukhang nadala ni pastor yung aking magharang kutsara. No po. So, hindi niya po yung sinabi kay pastor, pero habang sila po yung nagkikita ay nasa kanyang isip, si pastor hindi pa rin sinusuli yung kutsara na kanyang dinala. So, dumating yung punto na itong pastor na ito ay bumalik ulit yung routine at siya po ay nakadalaw ulit sa bahay na ito. So, sabi niya, yung babae, hindi na siya nakatiis. Ang sabi niya, pastor, meron lang po sana akong itatanong sa inyo. Sana po hindi ninyo mamasamain. Ang sabi niya, ang pastor, sige, ano ba yung itatanong? Ang sabi niya, pastor, 1 taon na ho kasing nakalipas, nadala niyo po ba yung isang kubyertos na maganda at napakahalaga ho nun sa amin? Nasabi po ng pastor na ito, sabi niya, alam mo kapatid, yung kubyertos na iyon ay nilagay ko sa iyong Bible. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin, yung Bible niya matagal nang hindi binubuksan. Kung bakit hindi niya po nakita yung kanyang hinahanap. And many times mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, at nababasa lamang natin yung salita ng Panginoon sa panahon na tayo po ay merong pagkakataon, minsan nga minuto na lang ang naibibigay natin. Pero mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ito po ay napakahalaga sa buhay natin sapagkat nandito po ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung meron pong mananampalataya na matatag sa kanilang pananampalataya, naniniwala ako sila po ibabad sa salita ng Panginoon. Pero kung meron pong mga mananampalataya na napakadaling magtampo, napakadaling bumigay sa mga pagsubok sa buhay, walang iba kundi hindi po sila nagbababad sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, it is very important sa buhay ng bawat isa sa atin. How many times that we spend our time to read the Bible? Gaano po yung time natin na ibinibigay sa ating Panginoon para pagbulay-bulayan, para makilala natin kung sino ang Diyos na ito sa ating mga buhay. Mga kapatid, God has given us His Word. Let us read, let us study, and let us apply God's Word in our lives. Ibigay po natin iyon dahil napakahalaga po nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Second one, ang sabi po rito, God can be trusted. God can be trusted. Wala pong ibang mapagkakatiwalaan sa buhay na ito kundi ang ating Panginoong Diyos. No po, minsan nagtitiwala tayo sa mga taong nakapaligid sa atin pero at the end of the day, nagpipail po sila.
But this God, ito pong Diyos na ito ay pwede po natin pagkatiwalaan sa ating mga buhay. Now, let us look. It seems that David now confirmed the character of his God. Kilala niya na yung ating Panginoon. After all, why pray if God cannot be trusted? Diba? Yun po yung tanong eh. Bakit po tayo nananalangin sa buhay natin kung ang Diyos ay hindi po mapagkakatiwalaan? Why? Because God can be trusted. As simple as that. Kaya po tayo sumasamba sa ating Panginoon. Kaya po tayo nananalangin sa ating Panginoon because we know in our lives that God can be trusted. Na ang ating Panginoong Diyos ay mapagkakatiwalaan. No, sabi po rito, why can God be trusted? In verses 8 to 15, ang sabi po rito, David lists 4 reasons why God can be trusted. No po, there are many reasons why God can be trusted, of course, but here are the 4 reasons given in these verses. So tingnan po natin. Ang sabi po rito, bakit po ang Diyos ay pwede natin pagkatiwalaan? In verse 8, ang sabi rito, God can be trusted because He is good and upright. Ito po yung sinabi ni David. Sabi niya, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan because He is good and He is upright. Tama at mabuti ang ating Panginoong Diyos. At kapag Siya po'y nagmahal sa atin, wala pong hinihiling kapalit. At kapag ang Diyos na ito ay ating pinanampalatayanan, mga kapatid, nakakaranas tayo ng biyaya at kahabagan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. We can trust God. Meron pong mga tao na magpapakita lang sa atin na mabuti, pero minsan mayroong itinatagong intensyon. Pero ito pong Diyos na ito, napatunayan ni David that He can be trusted because He is good and upright. Tama sa ating mga buhay. Second, ang sabi po rito, God can be trusted because all the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness. Tapat ang ating Panginoon. Tapat Siya sa ating pagmamahal. Tapat Siya sa Kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan po mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ay minsan we are asking the Lord, Lord, iniwan mo ba ako? But alam niyo po mga kapatid, hindi po totoo na ang Diyos ay nangiiwan. Kailanman ang Diyos ay hindi po nangiiwan. Katulad po ng karanasan ni David, sabi niya, all the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness. Tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa umagang ito, if you have trouble in your life at nararamdaman mo na para bagang ikaw ay nag-iisa, nararamdaman mo na para bang iniwan ka na ng lahat. Pero tandaan mo po ito mga kapatid, tandaan niyo po ito, na ang Diyos kailanman hindi nangiiwan. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pangako sa buhay natin. Di ba po? Kaya nga po sinabi po ng Bible that He will never leave us nor forsake us. Kahit anong mangyari, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Hindi po ito yung Diyos na nang-aabandon. Nung tayo po iniligtas ng ating Panginoon, that's it, tapos na yon. Ang Diyos po natin ay tapat. Siya po yung nag-iingat, Siya po yung naggagabay sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlo, ang sabi po rito, God can be trusted because He will pardon my guilt. Di ba po? Napakasarap sa pakiramdam every day in our life na meron tayong mga nagagawa sa Panginoon, meant or not meant, pero ang ating Panginoon ay nagpapatawad sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinatawad tayo ng Panginoon. Tinanggap tayo ng ating Diyos. Kahit na tayo po ay hindi katanggap sa Kanyang harapan. Alam niyo po mga kapatid, if you study yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon, sasabihin natin, we will appreciate the grace of the Lord sa buhay natin. Ang sabi po, because of our transgression, because of our sin in our life, lahat po tayo ay walang pag-asa at tayong lahat po ay parurusahan. But the mercy and love of the Lord, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, maaring sa oras na ito, meron tayong mga nagagawa sa harapan ng Panginoon. Meron tayong mga bagay na ito po'y nagbibigay ng guilty sa ating mga buhay. We can ask the Lord. We can go to the Lord. Ang ating Panginoon ay mabait at mabuti.
At kung ang ating puso ay tama na humingi ng tawad sa ating Panginoon, tinitiyak po ng Biblia na tayo po'y patatawarin ng ating Panginoong Diyos. God can be trusted because He will pardon our guilt. Alam niyo po, yan yung pinakamahirap na maglingkod sa ating Panginoon kapag meron kang guilt sa iyong puso. But the Lord paid that guilt in our life. Inaalis ng Panginoon. Pinapatawad po yung lahat ng mga bagay na ito. Second, pang-apat po, ang sabi po rito, God can be trusted because the friendship of the Lord is for those who fear Him. God can be trusted because the friendship of the Lord is for those who fear Him. I want to elaborate on this last reason. No po, David writes in verse 14, the friendship of the Lord is for those who fear Him, and He makes known to them His covenant. Yung word na fear po rito in this verse does not have to do with the emotion of being afraid. Yung fear po rito, hindi po yun yung parang natatakot. But ang sabi rito, but rather that of reverential awe. Yung fear na ito ay pagsamba sa ating Panginoon. In other words, ang sabi po rito, David came to revere the Lord because he came to saving knowledge of God. Nandun si David sa kanya para parangalan, para sambahin, pasalamatan ang Diyos na ito because alam niya sa kanyang buhay na siya po'y iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagpupuri po siya, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Di ba po kapag tayo po ay talagang nalaman natin yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon, mag-worship tayo, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Therefore, ang sabi po rito, he became a friend with God. And God made known to David His covenant. Ipinaalam ng Diyos yung kanyang covenant. God revealed to David His promise to bring sinners into right relationship with Himself. Kahit na po siya'y makasalanan sa harapan ng Panginoon, ay nagkaroon sila ng kaugnayan. Alam niya sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, sa kanyang covenant. Napakaganda po ng sinabi rito ng ating Panginoong Diyos. We can only become friends with God through Jesus. Magiging kaibigan lamang po tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. And without the work of the Lord Jesus Christ in our life, wala po tayong access sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, sa umagang ito, Jesus is the only mediator between His Father and us. Wala pong ibang tagapamagitan tayo sa buhay na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya, nasabi nga po ni Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God, and there is one mediator between God and men. That man is Christ Jesus. Kung wala po si Jesus, mga kapatid, na siyang naging mediator natin, hindi po natin makikilala ang Diyos Ama, ang Father in heaven. God can be trusted because He has sent His Son, Jesus, to reconcile us to Himself. And let us look to Jesus and trust Him. Tumingin tayo sa ating Panginoong Diyos. Tumingin tayo kay Jesus, mga kapatid, na siyang ating mediator para magkaroon tayo ng right relationship sa ating Diyos Amang nasa langit. So, God help us in our time of need, and God can be trusted. Ating Panginoong Diyos ay mapagkakatiwalaan sa ating mga buhay. And this is the last one that I would like to share to you this morning, mga kapatid. Nasabi po, yung third point is God delivers us when we take refuge in Him. God delivers us when we take refuge in Him. Knowing that he had taken refuge in God, David asked God to deliver him from fearsome enemies without the fearful emotion within. God delivered him from several things such as loneliness, verse 16, yung troubled heart, affliction, enemies, and troubles.
Yung lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ang sabi po rito, the Lord delivered David. Yung lahat ng kanyang hinaharap, yung lahat ng kanyang takot, na kanyang iniisip sa kanyang puso, ay iniligtas siya ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat nakita niya na ang Diyos ang kanyang mabuting tanggulan sa kanyang buhay. So sabi po rito, it seems that verse 20 is the key to understanding David's thought here. Here is David's confident assertion. Oh God, verse 20, sabi po rito, oh guard my soul and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. For I take refuge in you. Again, mga kapatid, I like the way it is expressed in the New Living Translation. Ang sabi po rito, protect me, rescue me from them, Lord. Do not let me be disgraced, for in you I take refuge. Ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang mapagkakatiwalaan. As we have studied the life of David, we see how God delivered David when David trusted the Lord and took refuge in Him. However, of those occasions when David did not trust the Lord and sinned, he suffered the consequences. Nung hindi po siya nagtiwala sa ating Panginoon sa isang okasyon, ano po nangyari? He suffered. Nahirapan po siya sa kanyang buhay dahil hindi niya po nakita yung kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, our refuge is Jesus. Wala pong iba tayo na mapagkakatiwalaan, na matatag na tanggulan sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ito po yung sinasabi sa tanong doon po sa Heidelberg's Catechism, na ang question po, what is your only comfort in life and in death? Ganito po ang sagot, that I, with my body and soul, both in life and in death, am not my own, but belong to my faithful Savior, Jesus Christ, who with His precious blood has fully satisfied for all my sins and redeemed me from all the power of the devil, and so preserved me that without the will of my Father in heaven, not a hair can fall from my head, that all things must work together for my salvation. Wherefore, by His Holy Spirit, He also assured me of eternal life and makes me heartily willing and ready henceforth to live unto Him. So we can prevail in life trouble when we hold the three never-failing truths. God help us in time of our needs, and God can be trusted. And God delivers us when we take refuge in Him. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi ko po alam kung gaano po katagal